Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ngayong araw ay araw ng Jumu'ah na alam natin na ang dua, panalangin sa araw na ito ay higit na katanggap-tanggap, tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ating sinasamantala, pinaparami ang pagdudua, panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganon din ang pagsasalawat sa ating propeta, Pangulo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinadalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway patatagin tayo sa relihiyong Islam. Yun ang pinakamahalaga, na huwag tayong mawala sa landas na ito. Sa ano pa mang mga pagsubok, suliranin na ating pinagdadaanan bilang mga Muslim, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan, malalaki man o maliliit, hayagan man o hindi, dahil tayo ay sadyang mga tao, mga manusya, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalimot, pabaya. Subalit ang pinakamainam sa mga nagkakasala, nagkukulang, ay yung bumabangon, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, nadalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway dagdagan ang ating mga kaalaman sa relihiyong Islam. Tayo ay pumupunta sa mga masjid tuwing araw ng Jumu'ah upang tayo ay makinabang mula sa mga wasyat, khutbah ng ating mga ulama, mga ustad. Ito ang layunin kung bakit nilagyan, nagkaroon ng khutbah sa araw na ito na pagtitipon ng lahat ng mga Muslim tuwing araw ng Jumu'ah. At pinahintulot din sa mga kababaihan na dumalo sa araw ng Jumu'ah sa masjid upang makinig din ng khutbah. Ito ang kahalagahan nito, upang tayo ay mabigyan ng paalaala hinggil sa ating relihiyon, sa ating mga katungkulan, responsibilidad, o di kaya mabigyan tayo ng babala. Mabigyan tayo ng babala hinggil sa mga bagay na ipinagbawal sa relihiyong Islam. Bakit? Upang tayo ay maging mabuting alipin, salih wa saliha sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa ibang tao. Yan ang layunin kung bakit nilagyan ng khutbah ang araw ng Jumu'ah, upang tayo ay makapakinig sa mga khutbah, wasyat ng ating mga ulama, magre-reflect tayo, kukuha tayo ng aral at magre-reflect tayo at kukuha tayo ng baon. Pag nilay-nilay natin yung mga khutbah at kumukuha tayo ng aral at kumukuha tayo ng baon na magiging baon natin sa ating pamumuhay dito sa mundo, upang tayo ay maging mabuting alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan isinasabuhay ang mga katungkulan, responsibilidad, at iniiwasan ang mga haram o mga ipinagbawal sa relihiyong Islam. Dahil pasintabi, tabiya, paumanhin, marahil ang ilan o karamihan tuwing araw ng Jumu'ah lamang nakikinig ng khutbah. Tabiya, marahil hindi uma-attend sa mga simposyo, ni sa social media hindi nakikinig ng mga lecture, hindi naglalaan ng oras, 30 minutes, 1 oras para makinig ng mga wasyat. Subalit, subhanallah, makikita pa natin na kapag araw ng Jumu'ah, ngayon pa lamang siya nakikinig, ngayon lang siya nakikinig, ay pupunta sa masjid, doon matutulog. Pupunta sa masjid, tabiya po, maghahanap ng masasandalan para mabuti ang kanyang pagtulog. O dito nag-aantok-antok, tabiya. Ito ay sakit na dapat binabanggit upang nakukuha natin ng aral. Kung ngayon ka lamang nakikinig, hindi mo pinagninilayan yung wasyat, physically presence, pero mentally absence, wala yung pag-iisip. Nag-i-imagine o di kayo nag-aantok,
nagtutulog-tulugan, subhanallah, after ng khutbah, wala kang napakinabangan mula sa mga leksyon ng mga ulama. Kung ganito ang kalagayan mo tuwing araw ng Jum'ah, walang muhasabah, hindi ka magbabago, hindi lalakas ang iyong iman, hindi madadagdagan ang iyong pananampalataya, ang iyong kaalaman. Pasintabi-tabi, subhanallah. Ang ilan, doon na ako matutulog, mag-antok, masarap matulog sa araw ng Jum'ah. Dapat nilalabanan natin, dapat pinapakinggan natin yung mga wasyat ng ating mga ulama upang tayo ay makinabang. Kung ito lang yung oras mo sa pakikinig ng khutbah, hindi ka pa nakikinig, subhanallah, at dito ka natutulog, hindi ka nakinabang, nabatal, nasira yung sala mo. Dahil ang pagtulog nakakasira ng ablution. Kailangan mo kapag nakatulog ka dito ng mahinahon, mahimbing, kailangan mong lumabas, mag-ablution, bumalik ka sa masjid. Huwag ka magsasala ng ganitong kalagayan dahil wallahi al-azim, napapagod ka lamang, nasisira, invalid yung sala mo, at may pananagutan ka. May pananagutan ka para kang hindi nakapagsala tabiya. Subhanallah. Ito ay paalala sa ating lahat. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalaala ka ika ni Allah dahil ang pagpaalaala sa mga Muslim, mga kapatiran na sa puso nila ang iman ay nakakapagdulot ng kapakinabangan. Lumalakas ang kanilang iman. MashaAllah, alhamdulillah. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga mananampalataya na pinapakinggan ang mga wasyat at sinusundan ang mabuti. Sinusunod, tinatahak ang mga mabubuting nababanggit sa mga wasyat. Amin.